20 years ago, I never thought na makakapag-college ako. I never thought na makakatulong ako kasi ang mindset ko lang dati is makaraos na sa buhay. Naalala ko sir, sinasabi sa akin ng lolo ko na kung gusto mo maging successful sa buhay, huwag mo kaming gagayahin. I'm very, very proud kasi kung nasan ako dati and today, talagang investing changed my life so much. Welcome to Invest Ambitiously, where we inspire you to dream ambitiously, live ambitiously, because you invest ambitiously. Today we are here with Renzo PSC Warriors. He shares his story from being a farmer to owning a resort and construction company made possible through investing. Renz, yung story na shinare mo sa akin, sobrang inspirational. Can you tell people ano yung background mo? How was it like growing up? Lumaki ako sa Samar. So sa Samar, naranasan ko yung magsaka, magkopra, and mangisda. And umakyat ako ng bundok, 1.5 hour. Kumukuha na naman kahoy. Din yung kahoy na yon, ibababa ko naman ng another 1.5 hour para lamang maibenta ito. Nagiging baon ko ito. And then, yung sobra binibigay ko sa aking mga lolo. I really proud kung saan ako nagsimula. Kasi for me, that's the beginning of my motivation. Naalala ko pa sir, binibigyan na ako ng mga tao sa amin ng damit, sapatos para lang makapag-aral. And to be honest, meron akong isang dala-dala until now today. So every time na nahihirapan ako sa buhay, itong damit na to this is my motivation kung bakit ako nagpupursige araw-araw. And bakit ko sinasabi lagi sa mga audience ko na the secret of living is giving. Kasi for me, baliwala kung gaano karami yung pera ko today kung hindi ko ito sinishare sa iba. That's the reason why I created the channel and start investing also. You should be proud at what you've achieved, di ba? And paano ka nagsimula? Kasi a lot of people say na, next time na mag-invest kung may pera ako. But in your case, you started investing very early. Can you share that story? Nagsimula ako sir sa investing nung college. So habang nag-aaral ako, nagsa-sideline ako. So way back 2014, nang hindi pa sakop ng online shopping yung Luzon, Visayas, Mindanao. So kinukuha ko yung mga picture. Usually ang mabenta sa akin mga wallpaper. And binibenta ko ito sa social media. And then ako yung nagpupuno sa Visayas and Mindanao. And yung mga nakukuha kong income, napatanong ako minsan sa sarili ko, ilalagay ko ba ito sa bangko? Kasi way back dati, yung bangko, wala pang 1% ata sir, no? Yung interest. Hanggang ngayon. Opo, yeah, di ba? So, for me, the best way para ma-grow yung pera ko is investing. And nagbabasa pa ako sir ng investing, unang nakita kong quote ni Warren Buffett, someone is sitting in shade today because someone is planting it a seed long time ago. So for that, napaisip ako, long-term investing is very, very important. Gaano katagal na nag-invest ka tapos na-feel mo naging comfortable ka? For me, sir, almost 10 years, sir. Talagang pinagsasabay ko yung investing, pinagsasabay ko yung mga businesses. Kasi for me, napaka-importante ng diversification. Not only our stock na portfolio na hawak today, but also yung overall asset na mayroon tayo. So for that, kapag meron na kasi tayong asset like stocks, what if bumagsak ito? Ano yung pagkukunan mo ng another source para ipanglagak doon sa like assets like stocks? Speaking of businesses, diba? Nabanggit mo sa akin na nakastart ka na ng construction company, ng resort. Yes. Can you elaborate on this? Sa tulong ng aking fiancé, kasi siya ay merong background sa hospitality. So, nakita namin na maganda yung future ng resort kasi doon naman ako lumaki. And also, natutulungan din namin yung mga tao doon sa community namin today and nakapagbigay ng trabaho. And sa pamagitan din ng construction naman, sir, I have a background naman sa engineering. So, majority of our workers today ay galing din sa community ko saan ako nanggaling. So for me, yun yung pinaka-importante para sa akin na we give to community din. Ano masasabi mo percentage ng income mo ngayon comes from sa business mo and yung what part comes from sa investing? I have resort construction and real estate and sa
content creation, and also affiliate marketing. So overall of the, traditional business, I have 65% of that galing dyan. And 35% galing naman dyan sa stock investing na meron ako. So I have FMETF and traditional mga stocks, individual stocks. So yun. Would you say na yung mga business endeavors mo would not have been possible without investing? Yes, definitely. Kasi for me, habang nag-aaral ako, kung hindi ko ito nilagay sa investing, walang mangyayari. Natutulog lang yung pera ko. Hindi lang natutulog eh. Over the long period of time, kung nilalagay ko lang ito sa, kunyari sa bangko, walang mangyayari, hindi tutubo. So, investing is very, very important over the long period of time. Kasi kung titignan natin, kung nag-invest tayo sa ICT noong 2003, which is ang presyo lang noon, 3 pesos, kung nag-invest tayo ng 100,000 pesos, today, ang 100,000 mo, that's 1.3 million. Imagine mo, sir, sa pagdating sa dividend investing, dividend din ng ICT, nagbibigay na siya ng 8.5 dividend. And kung nag-umpisa tayo noong 2003, that's around 300% the dividend yield kung ang average mo ay 3 pesos. So for that, wow, that's amazing over the long period of time. What would you advise people na gusto rin maka-attain ng financial freedom the way that you have? Lagi mo lang iisipin na ano ba yung goal mo? Not only sa investing, ano ba yung goal mo sa buhay? Kasi napaka-importante na bago ka sumabak, dapat meron ka muna ng goal and purpose. Katulad ng sinabi ko kanina, pinakita kong damit, ito yung naging goal and purpose ko kung bakit ako everyday kumigising, everyday nagsisipag ako because of this na pinagdaanan ko. So for me, napaka-importante na mayroon tayo nun. And for investing, ang pag-invest ay para itong pagtatanim ng palay. Alam mo, Sir John, kung anong pinakamahirap sa pag-invest? Hindi yung sowing, hindi rin yung reaping, but the season of waiting. And kapag alam mo na to, and very successful ka sa pag-invest, huwag mo makalimutan yung last, that the secret of living is giving. Let's talk about that. Kasi nabanggit mo sa akin before na actually hindi mo winamonetize yung PHC Warriors. This, again, like what you said earlier, it's about giving back. Diba? Can you speak to that? Gumawa ako ng website, so every time na meron akong free time, imbes na gala-gala ako doon, ini-improve ko yung website ko kasi para makatulong din sa mga tao na nag-uumpisa mag-invest sa ating merkado. Alam ko naman na hindi lahat na nag-invest sa ating merkado ay mayaman, kaya i-create i-channel para makatulong doon sa kapwa investor natin. And nagpapasalamat ako kasi maraming mga nagsusuporta sa akin, sumusuporta na subscriber ko, and ginag-guide nila ako din also kung paano i-improve yung channel na yon and para makaabot, maka-reach ng mas marami pang investor. So, Renz, how has investing ambitiously changed your life? Very, very much, sir. Kasi I came from very humble beginning. So, I never thought, sir, na mamimit kita today. I never thought way back 20 years ago. I never thought na makakapag-college ako. I never thought na makakatulong ako kasi ang mindset ko lang dati is makaraos na sa buhay. So, yun lang ang mindset ko dati, sir. Pero, naalala ko, sir, yung sinasabi sa akin ng lolo ko na kung gusto mo maging successful sa buhay, huwag mo kaming gagayahin. Kasi yung lolo at lola ko, magsasaka lang. So, every time na naaalala ko yung sinabi nila na huwag mo kaming gagayahin, that's the motivation of me na magpursige araw-araw. Bago mawala yung lolo ko, I think naparanas naman namin sa kanya yung gusto namin iparanas sa kanya. I'm very, very proud kasi kung nasan ako dati and today, talagang investing changed my life so much, sir. Pasensya na medyo. No. Sabi ko nga sa'yo, sobrang inspiration ng story mo. That's why, lagi kong sinasabi sa mga viewers ko that the secret of living is living kasi kung anong meron material possession ako today, baliwala yun eh. Kung hindi ko sinila sa iba. Kaya, I'm very, very glad kasi madami din ako natutulungan na uumpisa sa investing. Dahil lagi nagpapasalamat sila na create ko yung channel about investing. Dati kasi, mga kakilala ko lamang yung napagsisharean ko ng investing. Pero today, talagang marami na akong nasisharean. Marami na nagpapasalamat kasi unti-unti daw nababago yung buhay nila about investing. And for me,
Manarinig ko lang isang salitang salamat sa mga viewers ko or nag-invest sa merkado. For me, that's fulfilling for me. Up next, I heard nag-30x ka one time. Kung ano yung i-offer sa'yo, initially, it's not the best offer yet. Ano yung performance mo sa start? It's bad. Oh, it was bad. It's really, really bad.